Salamat sa mahalagang trabaho mo at ng iba pang kasamahan sa lokal na pamahalaan. At ng mga pinuno ng mga lokal na otoridad. Mga kaibigan mula dito at abroad, natutuwa akong makita kayo. Sa pamamagitan ng mga aksyon at mga badyet, kami sa pamahalaan ang gumagawa ng pambansang pulisiya. Kayo sa bawat pamayanan, sa bawat lungsod, ang mas nakakaalam ng mga pangangailangan at mas kilala ninyo ang inyong mga residente kaysa sa amin. Makikita ninyo sila sa kalsada, institusyon, paaralan, sentro ng resilensya, tirahan, situation room, negosyo at barangay. Alam ninyong mabuti kung ano ang agarang kailangan, kung ano ang kulang, kung ano ang masakit. Natutunan ko na mahusay kayo magpaliwanag dito sa akin at sa ibang ministro. Ginagawa ninyo ito ng kahanga-hanga at dahil dito, nagtatrabaho kaming kaagapay ninyo at sa pamamagitan ninyo. Sa mga nakaraang taon, pinangunahan namin ang pagpapalawak ng kakayahan ng gobyerno at paglilipat ng kapangyarihan. Noon, pinag-uusapan lang. Ngayon, ginagawa na namin ito. Ngayon, kami na ang gumagawa ng desisyon sa mga otoridad sa kalahang lungsod at inililipat na namin ang kapangyarihan sa inyo at ganoon ang nararapat. Ang mga rekurso na inililipat namin sa inyo. Nakakarating kami sa bata sa kindergarten o sa silid-aralan, sa may-ari ng negosyo, sa reservistang sundalo na umuwi, sa pamilyang napilitang lumikas pansamantala. Nakasama ko kayo sa maraming pagkakataon at insidente na kinailangan nating harapin ang paglikas at rehabilitasyon. Kayo ay kahanga-hanga at ang mga otoridad ng gobyerno na responsable dito ay gumawa ng napakagandang trabaho. Saludo ako at maraming salamat sa inyo. Bisitahin na namin. Ganito dapat magtrabaho. Malakas na gobyerno at malalakas na otoridad. Nagtutulungan ng sentral at lokal na gobyerno. Lalo pang naging mahalaga ito sa panahon ng digmaan para sa kalayaan, ang pinakamahaba sa ating kasaysayan. Ang ating mga bayaning mandirigma. Napakabibilib ng ating mga bayani. Talagang mga bayani sila. Walang kapaguraang kumikilos sila sa unahan ng laban. Tayo rin, sabay-sabay tayong kumikilos sa larangan sibilyan. Kayo, mga pinuno ng mga lungsod at mga autoridad, ay tinawag para panatilihin ang operasyon kahit pinapaputukan at nagawa ninyo ito. Nagbukas kayo ng sentrong emerhensya, pinakinggan ang hinaing at tinawag para lutasin ang agarang problema. Gaya ng nabanggit ko sa mga lugar kung saan tinamaan ang mga bahay, minsan buong barangay ang naapektuhan. Hindi kayo napigil. Kitang-kita ang inyong sigasig, malasakit, at pakikipartulungan sa lahat ng autoridad, napansin ito sa buong mundo. May mga lider na nagtanong sa akin tungkol dito. Sinabi nila, paano? Paano ninyo ito nagagawa? Sinabi ko, may kamangang tao at masipag na pamunuan kami. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa inyo para dito. Kaugnay nito, gusto kong sabihin ng isang bagay tungkol sa aking patakaran at sa patakaran ng aking mga kasamahan sa gobyerno. Ang patakarang ito ay may sandigan at nakabase sa dalawang haligi, seguridad at kasaganaan. Ang seguridad ng Estado ang nauna sa lahat ng bagay. Hindi nakukuha ang seguridad sa salita lang o walang laman na pahayag. Nakakamit ang seguridad sa lakas at determinasyon ayon sa isang patakaran. Alam ba ninyo ang patakaran yon? Alam ng mga ninuno natin yon. Kung sino man ang bumangon para patayin ka, bumangon ka muna para patayin siya. Kung may taong bumangon na may balak na patayin ka, bumangon ka muna para mapatay mo siya. Kinailangan namin baguhin ang aming mga pananaw tungkol sa seguridad at ang buong paraan ng aming pagharap dito. At ganoon na ang ginawa namin. Binago namin ang direksyon. Pinangguna namin ang aking mga kasama ang mahalagang pagbabago. Hindi kami nagkulong sa sarili naming mundo. Lumabas sa bukas na espasyo, maging maagap, umatake, katalinuhan, katusuhan, katapangan.
Pinakamahalaga sa mga ginawa namin sa digmaang ito, bukod sa marami pang mahalaga, ay nung ikalawang araw sinabi ko, babaguhin natin ang muka ng gitnang silangan. Lubusan naming binago ito at patuloy pa naming binabago. Pero ang pinakamahalagang bagay na ginawa namin, ang pinaka-fundamental sa lahat, ay ang pagbasag sa hadlang ng takot. Binago namin ang aming mga sarili. At hindi yon naging madaling proseso dahil kami ay inatake ng matindi ng mga mamamatay tao na ito sa masaker noong ika-7 ng Oktubre. At tila ang Estado ng Israel ay nahaharap sa nalalapit at kakilakilabot na pagkawasak. At naisip ko, tulad ng sabi ko noong Lunes, babalik rin natin ang kaayusan ng mundo. Hindi ko inisip na laban lang tayo sa Hamas. Akala ko laban natin ay sa Iran at mga kinatawan nito sa ehe ng Iran at kailangan nating harapin ito hakbang-hakbang. Parang sumusunod sa paikot na pakanan. At kaya, nagsimula tayo sa Hamas. At mahirap yon dahil kasama si Alon. May daan-daan pa sa ating mga mamamayan doon, mga tao natin, mga mamamayan ng ibang bansa. Ilan sa kanila ay narito na kinakatawan ng mga embahador. Pagbate sa inyo. Kailangan naming iligtas sila. Pagkatapos, sinabi nila sa akin, makinig ka lang sa kwento ko. Sinabi sa akin ng mga tao ngayon ay bumibisita sa atin. Sinabi nila, punong ministro. Tigil na yon din. Pakiusap, tumigil ka. Huwag kang pumasok sa Rafah. Magkasundo tayo. Huwag mo iwanan ng Philadelphia. Magkasundo tayo. Aalis kami sa Gaza Strip. Wala kaming pananatilihing bahagi ng Gaza Strip. Tatanggapin natin ang mga dinukot. Ito ay magiging isang tagumpay. Ipapakita natin ito bilang isang tagumpay. Ipapakita, naalala ko ang mga salitang yon. Ipapakita natin ito bilang isang tagumpay. Mahusay silang magpalabas ng mga bagay sa paraang gusto nila. Amen? At sinabi ko sa kanya, kung di tayo pumasok sa Rafah, di natin mapipigilan ang muling pag-armas ng Hamas. Tinanong nila ako, paano ang dinukot? Sabi ko, palalayain natin sila. Kumilos tayo. Nang nagbanta tayong papasok sa Gaza at ginawa natin ito, tumutol pa rin sila. Naibalik natin silang lahat, pati si Rani Gabriel, bayani ng Israel at iba pa, sa kanilang mga tahanan. Isang di ka panipaniwalang nagawa, pero tatanggapin lang kung may ganap na pag-atras. Kaya ngayon, halos 70% ng Gaza Strip ang hawak natin at sinasakal natin ng Hamas at naalis na natin ang mga natitira. May mga arkitekto ng masaker. Si Adin Kadad, dati at hanggang ngayon, ang namumuno at pinuno nila. Alam nyo ba anong ginawa nila matapos naming alisin siya? Ano ang ginawa nila? Wala. Walang rocket, misil, o kahit bala. Totoo, may Hamas pa rin doon. Asikasuhin din namin yan. Pero kaunti lang itong higit sa simpleng pag-alis sa Gaza. Kaya yung mga taong nagsabi sa amin dati na makontento na lang kami sa Diyos. Ngayon sinasabi nila, pero hindi nyo nakuha ang 100%. 80 na po o 90 na po lang ang naabot ninyo. Ano kaya ang nangyari kung sinunod ko ang mga payo na yon? Andoon pa rin sana sina Ranier, Dave at Sinwar. At syempre, hindi na sana kami nagtuloy sa Lebanon. Wala ring beepers, wala ring bakuna. May arsenal sila ng mga rocket. 150,000 na rocket at missile. 150 yon pinakamaraming rocket at missile sa mundo ay nakatutok sa ating mga lungsod, dito mismo sa lugar na ito. Hindi lang para sa Ilaga. At gayon, nakuha nila ang 8%. Marami pa rin yon, marami pang kailangan gawin. Pero kung nakinig ako sa mga payo ng mga tao na nagsasabing hindi natin naaabot ang mga layunin ng 100%. Makukuha ba natin ang 100 na yon kasama si Nasrallah at ang buong pamunuan nila? Hindi ako magiging handa para doon. Kaya pumasok kami sa teritoryo ng Lebanon.
At nagawa namin patayin si Nasrallah. Napatay namin ang halos buong pamunuan niya. Napatay din namin ang marami pang ibang terorista. Halos 10,000. Kapag sinabi kong pinatay namin, tandaan, patakaran ito ng gobyerno. Sinadyang pulisiya ko at ng mga kasama ko. At syempre, dahil din sa mga mandirigma at kumander natin. Kung wala sila, hindi ito mangyayari. Dahil din ito sa inyo, sa inyong lakas at paglaban. May nagtuturo pa rin sa atin ngayon, pero andyan pa rin ang Hezbollah sa Lebanon. Totoo yan. Pero may isa pang bagay doon. May security zone doon na yon na pumipigil sa Hezbollah at mga natitirang miyembro na salakayin ng Galilea na dati nilang plano. Tinatanggal namin lahat ng underground na infrastruktura na yon. Nakarating ako sa timog ng Lebanon at nakita ko, hindi ka panipaniwala, kakaiba. Marami pa kaming kailangan gawin, lalo na sa tinatawag kong Manhattan Project. Kami ang magiging una sa mundo na lulutas sa ang problema ng mga drone ng langis. Problema ito sa buong mundo, pero kami ang gumagawa ng solusyon kahit di pa ito 100% na sosolusyonan. Sige, gets ko. Tama ang direksyon natin. At kung sinunod namin ang mungkahi mo na huminto sa Rafah, wala talaga kaming matatanggap. Talagang zero. Wala talaga. Hindi ko maalam kung ilang iba't ibang wika ang ginagamit dito. Wala. Hindi talaga tayo ganun. At pagkatapos, nagpatuloy kami sa Syria. At dito rin sinabi sa amin, partikular na huwag pumasok, na hindi yon matalino o maingat na hakbang, na hindi ito, ewan ko, may kaunting pag-aalilangan na ganun. Pumasok kami ng buong lakas at nakapagligtas din. Ang ating mga kapatid na Druze, binabati ko sila. Poprotektahan natin ang mga kapatid nating Druze. Hindi natin sila iiwan. Pinoprotektahan natin at patuloy natin poprotektahan. Ang dagundong o sa alip, ang bayang parang leon. Pinili ko ang pangalang ito. Babangon ang mga tulad ng leon. Tama ba? Dahil may mga taong parang leon at hukbong parang leon. Sinabi ko sa kanila, pumasok tayo ng buong lakas. Sinabi ko rin ito sa dalawang panggulo, kay Biden muna at kay Pangulong Trump, nang sinabi nilang huwag kaming papasok sa Rafah. Alam niyo ba kung bakit pinagbabawal ang pagpasok sa Rafah? Sinabing presidente ng Estados Unidos na ititigil ang pagbibigay ng armas. Sabi ko, malaki ang respeto ko sa kanya at pumunta siya dito nung simula ng digmaan. Pero wala na kaming pagpipilian. Papasok kami at kung kailangan, lalaban kami gamit ang aming mga kuko. May mga panahon na dapat mong ipaliwanan kahit sa presidente ng Estados Unidos kung bakit tayo lumalaban. Noong pumunta ako kay Pangulong Trump, noon matapang akong sinabi sa kanya, pupunta kami sa Iran dahil ayokong maghintay sa mga kaaway na hayagang gustong wasakin tayo, pati kayo. Sinabi ko rin sa kanya, pero kami muna, hindi ko papayagang mangyari yon. At dahil dyan, kumikilos kami. Hindi ako humingi ng permiso, ipinabatid ko lang ang plano namin. Sa kabutihang palad, sumama rin siya sa huli sa isang napakahalagang aksyon. Pero sabi nila, imposible yan, huwag mong gawin, huwag kang makialam dahil darating ang Iran at sisirain ang ating mga lungsod at mamamayan at libo-libo kung hindi man 10,000 ang mamamatay. Kaya, mula sa mga nagsabi sa amin, huwag kayong pumasok sa Gaza. Huwag kayong pumasok sa Rafah. Huwag kayong pumasok sa Lebanon. Huwag kayong pumasok sa Syria. Huwag kayong pumasok sa Iran. Paminoon ng Sansinukob, huwag umatake, huwag ilantad ang kanilang pamunuan. Ngayon, lumalapit sila at sinasabi, hindi ninyo tinapos ang trabaho. Yung mga walang ginawa, sila pang lumalapit at nagsasabing, hindi ninyo naabot ang 100%, 80% o 70% lang nakuha ninyo. Marami pang gagawin, hindi pa tapos. Totoo yan. Pero sino ang gagawa niyan? Kung wala kang pamumuno? Ang bersyon na tunay na totoo at hindi lang yung karaniwang inilalagay sa mga punto ng talakayan na oo, totoo nga. Iba't ibang uri ng ahensya ng patalastas. Kapag sinusubok ka sa aktual na lugar, tulad ng mga commander natin, ang mahalaga lang ay ang resulta. At maganda ang naging resulta.
Mayroon pa ring trabaho na kailangan gawin sa Gaza. Ganon din. Ganon din sa Lebanon. Ganon din laban sa Iran. Pero gusto kong sabihin ang dalawang bagay. Habang ako ang punong ministro, hindi magkakaroon ng mga sandatang nuklear ang Iran. Isa pa, habang ako ang punong ministro, matatag naming pananatilihin ang sunang pansiguridad sa Timog Lebanon. Hanggat kailangan para masiguro ang seguridad ng Hilaga. Magkasama rin tayong gumawa para sa kasaganaan. Sinabi ko na ang seguridad ang unang haligi. Nagsalita ako ng kaunti pa tungkol dito. Alam niyo ba kung bakit? Walang pag-iral kung walang seguridad na nakukuha sa matapang na desisyon at tapang ng mga komander at sundalo. Sobra tayo niyan. Dapat nating maintindihan na kailangan magpatuloy ito. Posible ring makamit ang malalaking bagay sa diplomasya dahil sa ipinapakita nating lakas. Nabanggit ko rin ang kasaganaan. Isinusulong natin ang mga plano ng pag-unlad, paglago at pagbangon kasama kayo sa antas na di pa nangyari noon. Ginawa natin ito nang may kahirapan. Kamusta, Dore Drorich, punong direktor? Tumayo ka. Tingnan mo, karapat-dapat ka. Salamat. Si Drorich Steinmetz ang punong direktor. Kilala ninyong lahat siya mula sa opisina ng punong ministro. Nakasama niya magtrabaho ang mga punong direktor ng ibang ministeryo at kayo, kaya nagawa ang kamangamangahang sama-samang trabaho. Gusto kong maunawaan natin gaano kalaki ang pamumuhunan na tinutukoy natin. Noong nakaraang taon, naglaan tayo ng 23 bilyong shekel para sa pagpapatibay ng timog. Muling pagtatayo ng OTEF, Israel, pagpapaulad ng kalurang Negev, pagpapatatag ng Beersheba bilang lumalaking metropolis at pagtatayo ng infrastruktura. Paglika ng mga oportunidad sa trabaho, pagpapalawak ng mga serbisyong pangkalusugan, pagsusulong ng inobasyon, at ang pinakamahalaga, nakikita natin ang mga resulta sa ating sariling mga mata. Ang timog ay hindi lang bumabangon, ito rin ay namumukadkad. Sa kanurang Negev, kabilang ang lugar sa paligid ng Gaza, may record na demand sa pabahay. Bumabalik ang dating residente at may bagong dumarating, kaya muling nabubuhay ang komunidad. Ito ang tunay na tagumpay. Hindi lang ito muling pagtatayo, kundi paglika ng mas magandang realidad. Sa Timog, napatunayan natin kung ano ang kaya makamit kapag nagtutulungan ng pamahalaan at lokal na otoridad na may iisang pananaw. Ang ginawa natin sa Timog ay gagawin din sa Hilaga at kamakailan ay inaprubahan ng pamahalaan ang serye ng desisyong nagkakahalaga ng 29 bilyong shekel para sa Hilaga. Kasama rito ang muling pagtatayo ng mga komunidad sa frontline, pagpapalawak ng mga pamayanan sa Galilea at sa mga burol ng gula, kultura, kalusugan, edukasyon, trabaho at transportasyon. At marami pang iba. Universidad sa Kiryat Shmona, tren papuntang Kiryat Shmona. Dati nila pinagtatawanan, ngayon hindi na. Matapos ang revolusyon sa infrastruktura na nagkaroon akong malaking pribilehiyong pamunuan. Alam niyo ba kung bakit? Noong sundalo ako, bahagi ng serbisyo ko sa Unit Sayrat Matkal ay isinagawa ko sa Syria. Pasensya na, sa Gola at Syria rin. Kailangan naming pumunta ron. Naglakbay kami sa kalsadang Beit Lid, isang makitid na kalsada, pero pagdating sa Wadi Ara, naipit kami sa pila. Matagal bago kami makarating doon, at pagdating sa kanal ng Suez, ganon din. Nagmamaneho sa lubak-lubak na kalsada hanggang Kiryat Gat, tapos titigil ka. Sa totoo lang, hindi hanggang Kiryat Gat, pasensya na, hanggang Kiryat Malak. Tinanong ko kung bakit ganon. At noong nagkaroon ako ng pagkakataon bilang punong ministro, sinabi ko, tatakpan lang natin ang buong bansa ng mga highway, interseksyon, lagusan at tren. Totoong nangyayari ito at kasama rito ang Kiryat Shmona. Ito ang naging resulta. Kasama rito ang pagpapalawak ng Highway 6 sa Hilaga, pagpapatibay ng mga gitnang bahagi ng Galilea, at iba pang planong magpapalakas sa Hilaga sa mga susunod na taon. At inuulit ko, malinaw ang aking pangako sa mga residente ng Hilaga at sa inyo, mga lider ng mga lokal na autoridad.
Tulad ng muling pagbangon sa Timog, dadalhin din natin ang pag-unlad sa Hilaga. Lahat ng nagduda noon sa Timog, ngayon ay nasasaksihan na nila ang pagbabago. Ipinapakita ng datos ng pinakamalaking pag-unlad ng bansa ngayon ay nasa paligid ng Gaza. Talagang kamangha-mangha ito. Hindi ako nagugulat dahil yon talaga ang plano. Gaya ng Timog na umaakit ng mga bagong pamilya, pamumuhunan at demand. Ganon din mangyayari sa Hilaga. Hindi lang namin ibinabalik ang mga residente sa kanilang tahanan. Nagsusumikap din kami makaakit ng bagong populasyon, magtayo ng infrastruktura at lumika ng bagong oportunidad sa pabahay, trabaho at iba pang pangangailangan. At gusto kong sabihin ng isang bagay. Sa pagitan ng Hilaga at Timog, marami pang mga otoridad ang naririto na kinakatawan. Kaya mga kaibigan at pinuno mula sa iba't ibang bahagi ng bansa, nagsusulong kami ng makabuluhang inisyatiba para sa inyo. Inalis namin ang mga hadlang para sa humigit kumulang 885,000 mga unit ng pabahay. Halos 1,000,000 unit ng pabahay yon. Lumagda kami ng mga kasunduang balangkas para sa 200,000 karagdagang unit ng pabahay. Nagpasya kaming magtayo ng 2 bagong pandaigdigang paliparan at nagsimula na kami. Mayroon tayong paliparan sa Timog. Hindi ko kaya nandutasin. Hindi pwedeng magtayo sa Timog dahil nandito ang base ng hukbong impapawid at may pagbabago rito. Ayaw nila dito at doon. Sabi ko, bigyan niyo ako ng mapa. Tiningnan ko ang mapa at sinabi, at itong lugar na ito? Punong ministro, ito ay malapit sa Gaza. Sabi ko, walang Gaza. Hindi sila nagpapaputok sa atin at kung gawin nila, walang matitira. Wala talagang matitira. Kaya paano nansilin? Sige. Kaya ngayon, ginagawa ng Timog na kampo sa Silin at itatayo rin ang Hilagang kampo. Ginagawa namin ito. Hindi kami paligoy-ligoy. Gumagawa kami, naglilipat, nagbabudget, nagde-develop at nagtatayo kasama kayo. Bukod pa dyan, pinapalakas namin ang Jerusalem, ang mga paligid dito, Gusdan, Sharon, Judea at Samaria. Nandun ako sa buong pamumuno sa silangang gulugod ng bansa. Isasara rin namin ang hangganan doon. Gaya ng ginawa namin sa ilalim ng aking pamumuno, isinara namin ang hangganan sa Ehipto, pagkatapos ang hangganan sa Lebanon, at pagkatapos sa mga burol ng gula. Lahat ng ito ay ginagawa namin. May iba pang mga larangan na kilala nyo at kasama rin kayo dito. Lahat ng teknolohiya na ninaharap, gaya ng artificial intelligence, quantum, at iba pang aming pinagtatrabahuhan. Pagkagaling ko lang sa Dumen, isang paaralan sa Mali. Nakakatuwa makita ang mga batang gumagamit ng artificial intelligence. Gaya rin sa mga bata, apo at anak niyong nagtatrabaho na. Marunong na rin silang gumamit ng cellphone. Ganyan din sila nagtatrabaho sa susunod na henerasyon, sa mga susunod pang henerasyon. Nagtatag kami ng pabansang tanggapan ng artificial intelligence sa opisina ng punong ministro. Itinalaga ko sa inyo ang isang napakahusay na profesional, si Brigada General ng Reserba, Erez Hazaker. At ang sentrong ito ay nakikipagtulungan sa lahat ng malalaking kumpanya. Hindi basta-basta na pumupunta sila rito. Hindi rin basta-basta na pumupunta rito ang Nvidia. Nvidia, narinig nyo? Maliit lang na kumpanya yan. Nasa Israel sila, hinahabol ng buong mundo. Mabilis umuunlad ang ekonomiya natin at walang nakakaintindi kung paano. Paano nangyari yon? Paano ang ekonomiya ng Israel at ang shekel ay halos umabot sa pinakamataas na record laban sa dolyar? Paano? Dahil ginagawa natin ang mga tamang bagay. Binuksan natin ang ating ekonomiya, ginawa natin itong isang malayang ekonomiya. Ibinabahagi namin ang tagumpay na ito sa inyo, ang patakaran ng gobyerno, ekonomiya, pribadong sektor, at talino na mamamayan ang nagpapalakas sa Israel bilang makapangyarihang bansa. At mayroon pa tayong ibang mga hamon. Nabanggit ko ang mga hamon sa seguridad at ang kampanya ng paninira laban sa atin sa buong mundo na kailangan din nating harapin. Ito ang ikawalong larangan. Hindi ko balak pabayaan ito. Balak kong kumilos tungkol dito. Malaki talaga ang mga tagumpay. Alam niyo ba kung ano ang pinakamalaking tagumpay?
Ngunit ang pinakamalaking tagumpay para sa mga puro salita lang tungkol sa 100%. Alam niyo ba ang pinakamalaking tagumpay sa digmaan na ito? Ang pinakamalaking tagumpay natin ay kung hindi tayo kumilos sa Valle Branco at bundok. Sigurado may mga bombang atomiko na ang Iran para wasakin tayo. At yun mismo ang naiwasan natin. Naiwasan natin ang agarang banta. Naiwasan natin ang agarang banta ng libo-libo at libo-libong mga balistikong misil. Nakikita ko rito ang mga tahimik na nakaupo sa likod. Teka, palakpakan ba natin yon? Siyempre! Iyan ang ating pag-iral at karunungan. Iyan ang prinsipyo na pinaniniwalaan ko. Kung may dumarating para patayin ka, gumising ka ng maaga at unahan mo siyang patayin. Huwag mong hayaang patayin ka niya. Ikaw ang maunang kumilos. Iyan ang tunay nating patakaran. Dapat nating ipagpatuloy ito dahil di titigil ang kasaysayan at mga hamon. Kailangan din nating magpahayag ng ating posisyon sa pandaigdigang entablado bukod pa sa pakikipagtulungan sa ating matalik na kaibigan, ang Estados Unidos, na nakalimutan kong banggitin sa inyo. Nagdagdag kami ng 300 at naglaan ng 350 bilyong shekel sa budget ng depensa para sa susunod na dekada. Dagdag pa. Bakit? Gusto ko ng malayang estado ng Israel, ng industriya ng armas sa ilalim ng lupa na kasing independyente hanggat maaari. At pinalalawak ko rin ang ating mga alyansa. Panatilihin natin ang mga umiiral alyansa at palalawakin pa natin ang mga ito. Pero higit sa lahat, kailangan muna nating maging malaya. At iyan ang simpleng layunin. Ngayon, nakita ko ang mga sundalong reservist sa Gush Etzion na nagte-training bilang sniper. Talagang kamanga-manga sila makita. Kamanga-manga rin makita at marinig kung gaano kataas ang kanilang espiritu. Huwag makinig sa mga channel. Huwag makinig sa industriyang nagpapalaganap ng panghihina ng loob. Tayo ay mga bala. Mula sa buong bansa, sila ay mga bayani na patuloy na lumalaban para sa ating bayan. At pagkatapos ay, tinanong nila ako ng isang tanong. Isa sa kanila ang tanong sa akin. Punong Ministro, ano po ang inyong pananaw at ano ang naiisip ninyo para sa 30 taon mula ngayon? Sumagot ako sa kanya. Walang propeta rito, ngunit sa buhay ng mga bansa, ang tunay na nagtatakda ng kapalaran ay lakas. Kung ikaw ay malakas, lalapit sila sa iyo, makikipag-alyansa sa iyo, at pipirma ng mga kasunduan sa normalisasyon at mga kasunduan pangkapayapaan sa iyo. Pero kung ikaw ay mahina, lalo na sa rehiyong ito, selyado na ang iyong kapalaran. Lalo na kapag sinasabi nilang, ito ang gusto nilang gawin sa atin. Sa loob ng 30, 5 at 10 taon, nakikita kong mas malakas ang Israel, kayang ipagtanggol ang sarili, protektahan ang mga mamamayan, at labanan ang mga kaaway. Ang sino mang gustong pumatay sa iyo, tumayo ka at unahan mo siyang patayin. At tayo ay magiging napakalakas. Sa pambansang at mukha na pamahalaan, pati sa sandatahang lakas ng Israel at lahat ng sanggay ng seguridad. Buhay ang bayan ng Israel at hindi nang sisinungaling ang walang hanggan ng Israel. Maraming salamat.